Isang mapayapa at isang mainit na araw po sa ating lahat, at bago po tayo magsimula ay mag-shout out po muna tayo sa mga April 15 birthday celebrants kina Grace Abaenza, Coach Nick Jimenez, Anthony Macapagal, JJ Santiago, Comadre de Guzman Rodel, Adnan Saidin, and JJ Samuel. Ganyan din po sa mga April 16 birthday celebrants kina Dixtor Campo, Walter Ogier, Ervin Michael Manuntag, Willie Ramos, Mac Buboy Padrinaw, Benny De La Cruz. Ganyan din po kila Timoteo Biray, John Rodwin Panyamogan Dalce, Rene Ranke Akug, Howery MJ Natuwig, Eddie Banculo, at Arsenio Manas. Ganyan din po sa mga April 17 birthday celebrants kina Andrew Pabilico, Lucas Jun Anover, Jerome Medina, Jomar Onday, Tino Hison, Ernie Lugan, at kay Romnet Bacani. Maligayang kaarawan po sa inyong lahat at naway patuloy kayong pagpalain ng ating poong may kapal. Ang ating pong pag-uusapan sa araw nito ay ang travel rule. Kaya sabi nga, kailangan alam natin ano ang travel rule. At ang criteria of the travel rule is to be observed. Kailangan alam natin po ang criteria ng travel rule. Isa po, number 1, identify the pivot foot and mark it. Napaka-importante po yan. Kailangan po natin, di pa tayo makatawag ng travel rule kung hindi natin alam ang pivot foot. Okay? Pangalawa, we must know the restriction of the pivot foot on a dribble, on a pass, and on a shot for goal. Then, unahin natin po ang sa dribble. To start a dribble, the pivot foot may not be lifted before the ball is released from the hands. Bago po mag-dribble, to start a dribble, kailangan po na bitawan na natin ang bola sa ating kamay bago natin iangat ang pivot foot. Kung iangat natin ang pivot foot at hawak pa natin ang bola sa kamay, yun po ay traveling violation. Dadako na po tayo sa pass or shoot the ball. Okay, to pass or shoot the ball, he may jump off a pivot foot, but neither foot may be returned to the court before the ball is released from the hand. Ang ibig sabihin po ito, pag inangat natin ang pivot foot at ipapasa natin, kailangan wala na sa kamay natin ang bola nang bumaksak ang pivot foot o yung neither foot sa floor. Kung sakaling hawak pa natin ang bola at bumaksak ang pivot foot o yung neither foot doon sa court at hawak pa natin ang bola, hindi natin naipasa o na-shoot, it is a traveling violation. Okay, magbibigay po tayo ng example ng player na passing the ball or shooting the ball for a goal. You're using the 0-1 step, 0-1-2 steps. Okay, napaka-importante po ito dahil ito pong senaryo na tatalakay natin ay napakaraming hindi na maintindihan ng mga referee kung paano ang tamang pagtawag. Meron nga po na traveling violation na hindi pa natatawagan. Meron man talaga na hindi traveling, tinatawagan ng traveling. Kaya nga po, etc. Kaya medyo ito po ang para sa kaliwanagan lahat. Ito pong example. A player who catches the ball while progressing with one foot on the floor or gathers the ball with one foot on the floor after a dribble, yun po ang serious step. Okay? Kung nag-dribble siya, tapos tumigil siya, nag-gather niya ang bola at isang paa lamang ang nakatungtong sa floor, yun po ang serious step. Then sa number 2, the player who jumps up on that foot in serious step and lands with both feet simultaneously, yun na po ang first step. Okay? So, ito po yung isang paa na-receive niya, hawakan niya ang bola, control, tumalon siya with both feet, yun po ang first step. Okay? Then, after both feet landed simultaneously, once the other foot lifted and touched the floor, yun po ang second step. Second step na po yun. So, ito po ang maging pivot foot. Okay? After both feet simultaneously landed, yun po ang first step. The moment one foot is lifted and touched the court, this is the second step. The other foot becomes the pivot foot.
So, alam na po natin ang pivot put. So, ano po ang restriction ng pivot put? O na pass or na shot? Sabi doon sa scenario na yon, pivot put may be lifted or may jump with both feet, provided the ball must be released from the hands before neither foot return to the court. So, umpisa, stop siya, nag-dribble siya rito, okay, gather the ball, and jump on the foot, zero step to, tumalon siya, both feet first step, inangat niya itong isa pa, second step, itong pivot foot, inangat niya ang pivot foot of both feet, on a pass or a shot, provided daw, kailangan wala na sa kamay nila ang bola nung bumaksak ang aliman sa foot na ito. Kung hawak pa niya ang bola o na-pass or shoot at bumaksak isang paa, aliman sa paa o both feet bumaksak, hawak siya pa ang bola bago ipinasa at sinut, traveling violation. Ganun po ang sitwasyon na yun. I hope naunawaan po natin tinalakay, at kung meron kayong alinlangan, don't hesitate to send me a private message o tawagan ako para po mas maliwanagan po tayo. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ito po yung abang lingkod, former FIBA referee, eto Kamarawan. Bye-bye.